Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa araw na ito. At tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang salita. Pero bago po yun, kaya po natin sama-sama tayong magpuri sa pamamagitan ng pag-awit sa kanya. Ang title po ay ng ating awitan ngayon ay Banal na Espiritu. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilain, tinataas ka namin. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko't gabay. Panginoon, manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilain o nataas ka namin. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko't gabay. Panginoon, manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko't gabay. Panginoon, manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Amen. Salamat, Banal na Espiritu. Puspusin mo kami sa umagang ito sa pagbubulay ng iyong salita.
Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y magpatuloy na sa ating pagbubulay ng kanyang salita. Sa Romans chapter 11 verse 36 ay sinasabi po ay ganito, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, sa ating panahon ngayon, maraming tao ang patuloy na naghahanap ng layunin sa buhay. Bakit tayo narito? Saan tayo patungo? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Isang talata lamang sa Romans chapter 11 verse 36 ang kanyang sagutin ang malalim na tanong na ito. Sa isang simpleng talata, ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang kabuuang larawan ng realidad. Simula hanggang wakas. Bagamat ang talatang ito ay isang doxology, isang papuri, matapos ang mahabang paliwanag ni Pablo tungkol sa plano ng Diyos para sa Israel at para sa mga Hintil, na uwi siya sa hindi mapipigilang pagpupuri. Nang sabi niya, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Amen. Sa talatang ito ay mayroon tayong mahalagang bagay na ating nakita. Una ay mula sa Kanya. Siya ang pinagmulan ng lahat. Ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, nagpasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi lang material na bagay ang mula sa Kanya, kundi pati ang ating mga talento, karunungan, at mismong ating buhay. Ano ang pwedeng maging implikasyon sa atin ito? Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Tayo'y nilikha ng Diyos. Ang buhay ay hindi natin minana. Ito'y ipinagkaloob sa atin. Kaya't anuman ang meron tayo, ating pamilya, hanap buhay, kabuhayan, dapat tayong maging mapagpasalamat. Kapatid, dapat tayo laging nagpupuri sa ating Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay siya ang lumikha. Ikalawa, ang sabi dun sa talata, sa pamamagitan niya. Siya ang nagpapatuloy at nagpapanatili ng lahat. Ang ating kapaligiran nananatili. Ang kalupaan, ang karagatan nananatili. Salamat sa Diyos. Ayon doon sa Colossians chapter 1 verse 17, sa pamamagitan niya nananatili ang lahat ng bagay. Bawat tibok ng puso natin ay dahil pinahintulutan ng Diyos. Ang ating tagumpay ay hindi lang ang bunga ng ating pagsisikap, kundi ng Kanyang mga biyaya. Ating pagnilay-nilayin nga ito. Kapag tayo'y naharap sa problema, tandaan na ang Diyos ang siyang gumawa sa likod ng lahat. Sa gitna ng ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang ating kapayapaan. Tiwala lang tayo sa Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay mo ngayon. Yes, magtiwala tayo sa Kanya. Ikatlo, ayong sinasabi, pag-aari niya. Siya ang layunin ng lahat. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay tungo sa Diyos. Ang tunay na layunin ng lahat ng nilikha ay luwalhatiin ang Diyos. Kapatid, dapat lang yan dahil lahat ng nilikha ay magpuri sa Diyos. Isaiah 43 verse 7, lahat ng tinawag sa aking pangalan ay nilikha ko para sa aking kaluwalhatian. Ibig sabihin,
Ang buhay ay hindi para sa kasiyahan lamang, hindi para sa sariling ambisyon, kundi para sa kalawalatian ng Diyos. Kaya't ang ating mga desisyon, plano, direksyon sa buhay ay dapat mag-reflect ng kalooban niya. Sa pamilya, trabaho, pag-aaral. Palagi ba natin niluluhati ang Diyos? Itinataas ba natin siya, ang kanyang pangalan? Isa pang talata ay yung sa kanya ang karangalan magpakailanman. Kapatid, ibig sabihin, siya lang ang dapat nating sambahin. Natapos nating maunawaan ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos, ang tanging tamang tugon ay ang pagsamba. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang sa panahon ng kasaganahan, kundi sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sabi doon sa Romans 12 verse 1, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos, at ito ang inyong espiritual na pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ang Alpha at Omega. Simula at katapusan. Lahat ay mula sa Kanya. Kaya dapat tayong maging mapagpakumbaba. Lahat ay sa pamamagitan niya. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya. Lahat ay pag-aari niya. Kaya dapat tayong mamuhay para sa Kanya. At sa dulo, wala tayong ibang masasabi kundi sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat. Ikaw ang gumagawa at nagpapatuloy ng lahat ng bagay. Patawarin mo kami kung minsan ay inaangkin namin ang kaluwalhatian na para sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay na may pagpapakumbaba, pagtitiwala at pagsunod. Naway ang bawat aspeto ng aming buhay ay maging papuri sa iyong banal na pangalan. Sa iyo ang karangalan, magpakailanman. Amen.